Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang psychological thriller movie na Phone Booth na ipinalabas noong 2002. Ang bida nating si Stuart ay isang publicist sa New York. Natural itong mayabang at magaling magsinungaling. May asawa na ito na si Kelly pero may girlfriend din na nagngangalang Pam. Pagkatapos ng mga phone calls niya sa umaga, pumupunta siya sa isang phone booth para tawagan si Pam sa parehong oras, araw-araw. Hindi nito ginagamit ang sariling cellphone para hindi ito matrace ni Kelly. At sa tuwing tatawag ito kay Pam, nagtatanggal ng wedding ring ang lalaki. Pero lingid sa kaalaman ni Stu, may isang lalaking nagmamasid at nakikinig sa lahat ng ginagawa niya sa phone booth. Isang araw kakapasok lang ni Stu sa phone booth para tumawag kay Pam, may kumatok na pizza delivery guy. Sinabihan niya itong hindi siya nag-order ng pizza pero makulit ang lalaki kaya nakatikim ito ng maaanghang na salita. Sa kanya ito binigyan ng pera at ininsultong pinaalis. Pagkatapos niyang makausap si Pam biglang nagring ang phone, walang pag-aatubiling sinagot ito ni Stu. Isang misteryosong lalaki ang nasa kabilang linya. Ang hindi niya alam, ang lalaking ito ang araw-araw na nakamasid at nakikinig sa kanya sa tuwing gagamit siya ng phone booth. Binalaan siya nitong huwag ibaba ang telepono dahil may mangyayaring hindi maganda sa kanya pero tinawanan lang niya ito. Sinabihan siya ng lalaki na palagi itong nakasubaybay sa kanya sa phone booth. At nasa isa sa mga bintana daw umano ito sa paligid niya. Sinabihan niya ang lalaki na wala siyang oras makipagbiruan dito pero laking gulat niya nang banggitin nito ang kanyang pangalan. Dito na siya kinabahan, pero hindi siya nagpahalata at pinasinungalingan ng lalaki na hindi siya si Stu. Pero alam din nito ang address ng opisina niya at higit sa lahat, kilala nito kung sino si Pam at ang asawa niya. Dito na medyo nagpanik si Stu sa mga narinig. Inisip ni Stu na baka isa itong palpak na aktor o kaya taong tinanggal niya sa trabaho kaya naghiganti ito sa kanya ngayon. Kaya sabi niya dito na marami siyang connection at malalaman din niya umano kung sino ito. Ngunit sinagot lang siya ng lalaki na tatawagan nito si Kelly at binaba ang telepono. Ilang minuto ang lumipas nagring ulit ang telepono sa phone booth. At dahil sinagot ulit ni Stu ang tawag, dito na nagumpisa ang kanyang problema. Una, tinawagan ng misteryosong lalaki si Pam. Panarinig nito sa kanya ang pag-uusap ng dalawa. Sinabi nito kay Pam na may asawa na siya kaya sa phone booth ito tumatawag para umano hindi siya mahuli ng kanyang asawa na may tinatawagan siyang ibang babae. Sagot ni Pam sa misteryosong lalaki na tutulungan umano niya ito sa showbiz pero sinabihan nito ang babae na wala pa siyang napasikat na artista kahit kailan. Maya-maya ay may lumapit na babae sa phone booth. Natagalan na ito sa kanya kaya kinatok siya nito. Pero pinaalis niya ito at maghanap umano ng ibang phone. Galit na galit ang babae at umalis ito. Pinagtawanan siya ng lalaki sa nangyari. Sinabihan siya na gusto nitong aminin niya kay Kelly na nagtataksil siya sa asawa na may girlfriend siyang si Pam. Ngunit sinagot niya itong hindi siya nagtataksil, lalaki lang umano siya at natural na tinitingnan ng mga posibilidad. Parehas lang daw umano yun sabi ng lalaki sa kabilang linya kaya wag na umano siyang magmalinis at pagtakpan ang mali. Kaya walang nagawa si Stu kundi tawagan si Kelly dahil kung hindi siya tatawag, ito ang tatawag sa kanyang asawa. Nang nasa linya na si Kelly, sinabihan siya nito na may tumawag umanong lalaki at sabing may importante umano siyang sasabihin dito. Nag-alala ito sa kanya pero sinabihan niya ito na wala siyang ginagawang masama at huwag umano itong maniwala sa kung anuman ang maririnig nito kanino man dahil uso na umano ang prank call. Ilang saglit ang lumipas, bumalik ang babae kanina at may kasama na ito. Pilit siyang pinapaalis sa phone booth pero sinigawan niya ang mga ito na umalis na dahil kung hindi ipapadeport niya ang mga ito. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa kabilang linya sa nangyayari kay Stu. Pagkatapos makausap ni Stu ang asawa, ibababa na sana nito ang telepono pero sinabihan siya ng lalaki na papatayin siya nito pag gagawin niya iyon. Sinabi nitong may high-powered rifle itong nakatutok sa kanya. At para maniwala si Stu, panarinig nito sa kanya na ikinasa nito ang rifle. Natigilan si Stu. Sinabihan niya itong may mga pulis sa paligid at maraming tao kaya magkakagulo umano pag nagpaputok ang lalaki. Narinig niya itong nagbilang kaya bigla siyang umupo sa phone booth. At ilang saglit lang ay binaril nito ang larwang robot na nasa tabi niya. Dito na ninerbiyos si Stu dahil totoong takot na ang naramdaman niya.
Lumapit sa kanya ang tindero ng laruan at nareklamo kaya binayaran niya ito para umalis at huwag nang madamay pa. Hindi umano siya ang unang biktima ng lalaki. May dalawa na palang nauna sa kanya. Pinatay daw ito ng lalaki dahil ayaw sumunod sa instruction nito. Kaya pinagsabihan siya na kung ayaw niyang sumunod sa dalawang iyon, makinig umano siya sa mga sasabihin nito. Maya-maya pa ay lumapit sa phone booth ang isang lalaki. Nakukulitan na umano ito sa mga babaeng humihingi ng tulong dito na paalisin siya sa phone booth. Hindi niya ito pinansin pero nagalit na ito. Ibaba na daw umano niya ang telepono at umalis. Kaya binigyan na lang niya ito ng pera para matahimik na ito. Pero nakulangan ito sa binigay niya kaya inuuga na nito ang phone booth at sinuntok ang salamin. At dahil ayaw nga niyang umalis, kumuha ito ng baseball bat. Tinanong siya ng lalaki sa kabilang linya kung kailangan niya ng tulong dahil binasag na ng bouncer ang salamin ng booth at sinakal na siya nito kaya sinagot niya ito ng oo. Binaril agad nito ang lalaki. Tinamaan ang bouncer sa may balikat. Napaatras na ito at natamba. Nang makita ng mga babae ang tama nito sa balikat, nagsisigaw ang mga ito na binaril umano niya ang bouncer. Nagulat si Sto sa nangyari. Hindi niya akalain na papatayin nga ito ng lalaki. Kalaunan ay naintindihan din niya na siya ang nabalingan sa mga masamang nangyayari sa buhay nito. Napagtripan lang pala siya nitong pagmasdan sa bintana ng kwarto nito na araw-araw gumagamit ng phone booth. At nag-level up ang trip nito nang i-wiretap ang phone booth para marinig umano ang mga sinasabi niya at dahilan para malaman ng lalaki ang kwento ng buhay niya. Maya-maya ay nagtanggal ng jacket si Stu pero ang totoo tinakpan pala nito ang isang kamay niya na tumatawag sa 911 pero nalaman din ito ng lalaki dahil naka-wiretap ang booth. Dahil hindi makasagot si Stu sa operator ng 911, nag-disconnect na ito. At dahil sa ginawa niya, dinaplisan siya ng lalaki sa tenga. Nabigla siya at namilipit sa sakit. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na ang mga pulis. Akala ni Sto matatapos na ang problema niya sa phone pero hindi man lang natinag ang kausap niya. Pero natakot siya na baka barilin siya ng mga pulis pero sinabihan siya nitong hindi mangyayari yun dahil maraming tao sa paligid at may nagvi-video umano sa kanya. Dito na siya sinabihan ng mga pulis na ibaba ang telepono at umalis na sa booth. Pero binalaan siya ng lalaki na huwag makinig sa mga ito. Ilang saglit lang ay nilapitan siya ng kapitan. Kahit sinabi pa niyang wala siyang baril, mas naniniwala ito sa mga babaeng testigo na binaril umano niya ang bouncer kanina. Dahil pilit siyang kinakausap ng kapitan. Inutusan siya ng kausap na insultuhan umano niya ito. Kaya napilitan siyang pagsalitaan ng maanghang ang pulis kaya lumayo na ito at tatawag umano sila ng abogado para sa kanya. Ilang saglit pa, dumating na din ang SWAT team at mga news reporter para i-cover ang nangyayari. Sinimulan na ding i-trace ang teleponong gamit ni Sto. At nang lumingon siya sa isang appliance store, nakikita na niya ang sarili na naka-broadcast sa TV. Maya-maya ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Gusto ng lalaki na sagutin niya ito dahil baka si Kelly daw ang tumatawag pero nakikita niya ang kanyang asawa na kausap ang mga pulis. Gusto pala nitong ipasok niya ang kamay sa bulsa para magkaroon ng dahilan ang mga pulis na barilin siya pero hindi niya sinunod ang lalaki. Nang subukan siyang kausapin ng kanyang asawa, itinanggi niyang asawa niya si Kelly. Dahilan para kausapin ulit ito ng mga pulis. Kaya pinakita ng babae ang picture nilang dalawa ni Sto at binanggit nito sa mga pulis na may tumawag umanong lalaki dito na hindi kilala. Ilang minuto pa ang lumipas, gusto na ng SWAT team na puwersahin si Sto pero ayaw pumayag ng kapitan. At nalaman na din ng kapitan na hindi nila matrace ang tawag ng phone booth. Dahil lingid sa kaalaman ng mga ito, may encryption na nilagay ang lalaki sa telepono para hindi ito matrace. Pumasok sa isip ni Sto na hindi na magsalita para tigilan na siya ng kausap pero nang sabihin ng lalaki na papatayin nito si Kelly, nagsalita na rin siya. Pakakawalan umano siya nito kung sasabihin sa asawa na may tinatawagan siyang ibang babae araw-araw at gusto niya itong makasiping. Saka siya humingi ng sorry kay Kelly. Napanganga ang asawa niya sa narinig. Pero sagot nitong wala na itong pakialam basta lumabas na siya ng booth. Dito napaisip ang kapitan. Napakiramdam nito dinidiktahan ito ng kausap sa telepono. Ngunit hindi siya pinakawalan ng lalaki kaya binaba niya ang telepono at lumabas ng booth. Huhulihin na sana siya ng mga pulis pero bago pa nakalapit ang mga ito nagring na ulit ang telepono.
Nagpanik siya nang makita ang laser ng rifle na nakatutok kay Kelly kaya pina-atras niya ito. Napansin din ito ng kapitan kaya pinayagan siya nitong sagutin ulit ang telepono sa booth. Nang makapasok ulit si Stu sa phone booth, sinabihan ng kapitan ang kasama na hindi si Stu ang shooter. At nag-order ito na palihim na tingnan ang mga bintana sa paligid dahil posible umanong sniper situation ang nangyayari. Sinabihan siya ng kausap na tingnan ang taas ng booth. Dito nagulat si Stu nang maaninag ang baril sa taas. At ilang saglit pa, dumating na din si Pam. Pinapakuha sa kanya ang baril sa itaas dahil kung hindi, papatayin umano nito si Pam. Pero kinapalang niya ang baril at sinabing walang baril sa taas. Pero nang pinapili siya nito kung sino ang babarilin si Kelly ba o si Pam o siya, napaiyak na lang si Stu. Nang makita niya ang wedding ring sa sulok, pinulot niya ito at sinamantala ang pagkakataon kaya dinal ang number ni Kelly. Dali-daling binigay ng babae ang cellphone sa kapitan at dito na-confirm na may sniper nga na nagbibigay ng instructions kay Stu. Dito na siya pinipilit ng kausap na kunin ang baril sa taas ng booth o may babarilin umano ito sa paligid. Dagdag nito na kung gusto umano niyang may salba ang sarili o ang dalawang babae, kailangan niya umanong aminin sa lahat kung sino talaga siya. Kaya para matigil na ito sa panghaharas sa kanya, sinunod niya ang gusto nito na sabihin sa lahat na isa siyang oportunista, sinungaling, mayabang, mapagkunwari at makasarili siya. Humingi ulit siya ng tawad sa asawa tungkol sa pagtawag nito kay Pam at pinaturo pa nito kung sino ang babae. Sinabihan din niya ang kanyang assistant na huwag siyang gayahin. At dagdag pa niyang wala umano siyang kwentang asawa at hindi umano siya karapat-dapat kay Kelly. Ilang sandali pa ang lumipas, na-trace na din ng mga pulis kung saan nanggaling ang tawag. At nang sabihin niya sa lalaki na parating na ang mga pulis sa kinaroroonan niya, sinagot siya nito na papatayin umano nito si Kelly. Kaya mabilis niyang kinuha ang baril sa taas ng booth at lumabas. Dito siya nagsisigaw na siya ang barilin dahil siya naman ang gusto nitong patayin. Pero bago pa man siya mabaril ng sniper, binaril agad siya ng rubber bullet ng pulis. Ngunit pagdating ng mga pulis sa location ng sniper, nakatakas na ito, at natagpuan sa loob ng kwarto ang bangkay ng pizza delivery man. At habang nasa ambulance na si Stu, palihim siyang nilapitan ng misteryosong lalaki. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito dahil nahihilo siya sa gamot na tinurok sa kanya. Bago ito umalis, sinabihan siya nitong panibagong buhay umano niya ito dahil sa pagiging honest niya. At ipagpatuloy umano niya ang pagpakatotoo dahil kung hindi, babalikan siya nito. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.